Tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon ko. Dr. Alam mo ba't ako nagagalit? O, rinig niyo po yun? Pag nagpalit daw po ng administrasyon, so, doon, kung pagbabasihan natin yung mga sinasabi niya, may kalalagyan po si Madriaga. Ano pa? E di patay. Diba? Yun ang pagkakaintindi ko dyan. Minura si Madriaga, putang ina daw, at pag nagpalit daw ng administrasyon, yun nga, may kalalagyan. Pero ang tanong, makakabalik pa ba yung inyong amo sa Malacanang? Ayun yung tanong. Makakabalik pa ba? Kaya nga ginagalingan nyo ngayong manira sa administrasyon kasi alam nyo na in 2028, wala nang pag-asang manalo yan. Yun yung katotohanan dyan. Lalangawin kayo. Diba? Kaya lang naman binuto yan si Sara Duterte dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sinuportahan ng mga loyalista itong Sara na to. Kasi si Sara Duterte naman yung lumapit kay PBBM. Ang sabi ni Sara Duterte, BBM, okay lang ba? Nakunin mo akong vice president mo. Tutulong ako. Tapos, habang sinasabi po yan ni Sara Duterte, lahat ng nanunood doon, wala pong naka-green. Nakapula lahat. Loyalista lahat, nakapula. Wala pong DDS doon. Walang DDS doon. Di ba? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, VP PSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice. Ayun na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. May TikTok po tayo dyan. Ayan na, sa mga bagong pasok, magandang araw po sa inyo lahat, magandang gabi. Ayan. President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sir, sabihin nyo nga, hindi namin kakilala yan. Ayan na, ito kasi Duterte Youth Party List na parang naibasura na eh. Kumbaga na-terminate yata yung kanilang party list, di ba? So, imagine wala pa to sa kapangyarihan to, pero grabe na magyabang, grabe na mag-angas. Humanda daw si Madriaga. So, hindi po, pag mga Duterte talaga, mga kampo ng demonyo yan, di ba? Yung nasa isip niyan, puro patay-patay. Gusto nila, hawak nila lahat. Gusto nila, sila lang makapangyarihan. At yan po yung gagawin nila pag nakaupo yung amo nila. Kawawain po nila yung gusto nilang kawawain. At syempre, number 1 kawawa po dyan, taong bayan. Ngayon, pagkalaban ka nila, kawawa ka. Diba? Kahit wala kang ginagawang masama, basta kalaban ka, may kalalagyan ka. Ganun yung mga yan. Diba? Kaya, pero tandaan po natin, ang lahat ay may hangganan. Okay? Katulad ni Digong, napunta na siya sa hangganan niya. Ano ba yon? Ano ba yung hangganan na yon? Hindi kulungan. Si Topacio wala ng liig. Suzuki, shoutout po Nasaan pala yung liig ni Topacio? Hindi ko rin makita eh. Puro opisyal. Dito tayo. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa house. Medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, nakaano na ako. 300, dito, 500 na foreigner, police at sundalo, ma-hire Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na Duterte Youth Party List. Di ba, nanalo yan noon. Tapos biglang may lumabas na larawan na itong lalaking ito, may nakaupo na isang chicks dito. Tapos may hawak siyang isa pang chick sa kabila, babae, sexy. So, ano yan? Sino ba yung mga babaeng yun? Mga bayaran ba sila? Mga pokpok ba sila? Siyempre, pag sinabing bayaran, binabayaran mo. So, ang tanong, kaninong pera yung pinambabayad mo? Baka pera pa natin yun.
pera natin pinampukpok lang nila. Oh, Duterte iyot. Duterte iyot party list. Mas maganda siguro 'yon. Diba? Eh, baka pinampukpok nyo lang yung mga pera namin dyan. Ako, nakakapanggigil yan, ha? Naghain ng impeachment para matanggal ang commander-in-chief mo. Ganun ang sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit Walang pera. Pinang-iiyot nyo lang, eh. saan Ay, tayo nako. magpunta ngayon? Amerika? China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany. Number 1. Duterte Youth Lawyer ba yan? Eh, etong si Topacio. Yan yung lawyer. Lawyer na talunan. Party List. Wala kaming kakilala. Kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito. Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, final natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ay, hindi ko alam kung kailan tong video na to, pero nagka-interest akong bigyan to ng reaksyon kasi si Madriaga, pinanggigilan ng taong ito. Oh, balak yatang ipatumba pag nagpalit daw po ng administrasyon. Hinahanap ko nga dito kung saan banda yung nagbanta siya eh. May kaso ba sila? Wala. Ang tinanggal yung Tina Reyes, shoutout po sa iyo isa-isang party list na nakakuha ng 3 seat sa Kongreso. Dapat lang talaga tanggalin yung iyot party list na yan. Wala kayong bastos kayo eh. Kayo lang yung sisira sa sa administrasyon. Kukontra lang kayo ng kukontra. So hindi makakatulong yun sa bansa. Ha? Ang kukontra lang kayo ng kukontra. So mas maganda na tinanggal ang inyong iyot party list. Iyot tuloy. Iyot party list. Ito kasi mga nagko-comment na babasa ko eh. Binoto ng 2.5 million na Pilipino kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Yan ay pakulo nyo lang yung death penalty na yan. Pakulo nyo lang. Kunyari, ibabalik nyo para suportahan kayo ng tao. Pero pag nandyan na kayo, hindi nyo naman talaga gagawin yun eh. Parang si Marcoleta lang, nangako ng 2,000 kuryente. Magiging libre. Okay? Pero, nung nanalo na, napako. Alam na yung galawan nyo. Ngayon, kayo mangangako kayo ng death penalty. Isusulong ninyo yan. Pero pag nandyan na kayo sa posisyon, mapapako din yan. Hindi nyo naman talaga susolusyonan. Bakit? Magnanakaw din yung amo nyo eh. Yung sinusuportahan nyo. Kapag sinulong nyo yan, marami po mga Duterte yung mamamatay. Maraming mga DDS, mga Duterte. Lalong-lalo na, pamilyang Duterte yung tatamaan ng isusulong yung batas. Diba? So, hindi nyo talaga ipupush yan. Pangako lang. Para bumilib na naman at mautuon nyo na naman yung mga Pilipino. Wag kami. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo. Kahit wala naman sinabi, no? Galing mong magdrama. Dito ka sa lugar namin pumunta, sasabihin ko, Sir, kinakahiya po namin yung Duterte Youth Party List na yan. Wala kaming paki dyan. Ate G, shoutout po Wala kaming paki dyan. Sige, pumunta ka dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit pa siguro ikutin mo yan. Kinakahiya yung party list ninyo na yan. Diba? Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong maleta. Hindi. Yan talaga yung bulong. Yan yung mga tropa ni Duterte, Alam nyo naman, si Duterte magnanakaw. Yan yung bulong-bulungan na lalabas. Yan yung bulong-bulungan na lalabas. Kapag kayo nag-ikot sa buong Pilipinas, yan yung ni Digong Malapit kay Digong O di ba yung amo niyan magnanakaw?
Oh. Yun sasabihin nun, at yun maririnig nyo. Tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa Wala naman kaming tiwala sa iyo. Oh, kwentong barbero nga lang, di ba? Oh. Press 1 po, press 1 sa mga hindi naniniwala dito. Kasi may tiwala daw po tayo sa kanya eh. Pinapalabas na may tiwala daw. Wala naman kaming tiwala sa iyo. Press 1. Press 1 po sa mga walang tiwala sa taong ito. Oh. Oh, ang daming walang tiwala sa iyo. Oh. At syempre, mag-like na rin kayo sa ating live ngayon. Diba? O walang tiwala. Ang dami pong walang tiwala dito sa taong ito. Diba? Tapos sasabihin mo, may tiwala kami sa'yo. Pweh! social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino. Kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina lahat ng kailangang reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte. Asa pa. Tagtad na ng kaso si Sara Duterte. Oh, may paparating pang impeachment. Oh, asa pa. Ito yun sa'yo. Ito. Oh, makakabalik si Sara. Makakabalik nga in your dreams. Umaasa, kawawa naman. Tayo ang magbabago ng Pilipinas. Tayo magbabago ng Pilipinas. Oh. Ikaw magbabago ng Pilipinas? Tapos, malaman-laman namin, ang daming babaeng nakapalibot sa'yo. Mga sexy. Tingnan ko kung umahanap ko yun. Wait lang ah. Pinondohan umano ng mga Wait lang. Hindi ko makita. Pero may larawan kasi silang kalat. May larawan silang kalat na kumalat, nag-viral na etong lalaking ito, may ano siya, may hinawakang babae. Nanawagan ko sa mga kapwa. So wala. Pupost ka na lang yun sa community pag nakita ko mamaya. Yan, so, balik po tayo dito sa ating binibigyan ng reaksyon. Talagang Rob, ako talaga nanghihinayang na si Yusek Cardema ay tinanggalan ng boto sa eleksyon. So anyway, kayo, anong reaction nyo dito sa video ito mga pre? Ayan, comment down below para naman po ay mabasa po natin yung inyong mga komento dyan. Ayan para yung inyong reaction, mabasa din po natin. Ayan. So, ayan, bago po tayo mag-move sa next topic mga pre, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, kayong mga Duterte supporter ang dapat magbago, hindi yung babaguhin nyo yung Pilipinas. Tama? Diba? Maganda yan, magandang komento yan. O dapat talaga yung magbago yung mga DDS talaga, mga Duterte. Hindi, wag yung baguhin yung Pilipinas. Pilipinas na nga yan eh. Babaguhin nyo pa. Kapal na mukha nyo. So, next topic po tayo mga pre.